Good morning, everyone. Good afternoon. Good morning. Going to afternoon. Kumusta po kayo? Ang gagaling naman ng mga sumayaw na yun at saka yung mga umawit. Sino ba nagturo doon? Si Bishop Edwin yata nagturo doon, no? Do you mind giving the Lord a hand? Let's praise God. Alam niyo po, I was looking around and I feel so blessed. Why? Because ako po ay plantito ako. Pag ang isang halaman ay merong mga lumilitaw na bagong usbong, sabihin yung puno ay buhay. And buhay ang simbahang ito. Praise God. From COG Jabez and COG Dasma, sending love and greetings to you. No, COG Las Piñas. Although we are in the midst of crisis, national crisis o global crisis, andito tayo ngayon, sumasamba sa Panginoon, blessed tayo, amen. Do you mind giving the Lord a big hand? No. At kahanga-hanga ang inyong pastor, no, si Pastor Edwin, si Ate Susie, at lahat po ng mga pastor na nandito, kahanga-hanga para po maplano nyo po ang bagay na ito. Isa pong napakalaking breakthrough in your 40 years celebrating 40 years of anniversary. And ito po yung inyong tema, create. Alam niyo po, napaka-significant nung 40. Kasi po, sa beginning ng Bible, 40 days and 40 nights bago yung malaking baha at saka si Noah. And Moses, he had time with the Lord 40 days at Mount Sinai. And marami pa po yun. No? As a matter of fact, Israel wandered 40 years in the wilderness before the promised land. Jesus fasted for 40 days before He ministered. In science, yung pagdadalang tao, 40 linggo po yun, hindi ho ba? Para maging kumpleto yung pregnancy, 40 weeks. And sinasabi po ng mga nauna ng pinanganak, life begins at 40. No, life begins at 40. Ang sinasabi po doon, ang alam ko po, pag 40, maturity at saka transition. No, yung bang, I could imagine, ang dasma po ay 35 years pa lang. Kayo po ay 40 na. Yung mga kasabayan ko nagsimula ng dasma, isa po kasi ako sa nagsimula ng dasma, mga ugot-ugot na po eh. Ibig sabihin, mga senior na rin po. And marami na rin po silang mga itinaya, hinarap na hamon, mga nalampasang pagsubok sa pamilya at sa ministeryo. Kaya po yung 40 years na yon, I could imagine, andito po yung mga nagsimula. Alam ko po, andito pa rin kayo sa loob ng 40 taon. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa mga tumayo. And should I say, my good friend, Brother Ed Montelibano will be more than happy to see you celebrating like this in your 40 years. Kaya po, transition eh. Yung bang kami po, na mga nauna ng ministeryo, pasaload na kami. Naghahanap po kami ng pagpapasahan. Sino kaya yon? Kaya po, I'll be talking about what God wants to do and to be based on how God created us. Kaya po yung magpapasa, kumusta kaya po yun? At yung mga pagpapasahan, paano kaya? Maituloy kaya pagkatapos ng 40 taon? Hindi ko naman sinasabing, palitan na si Pastor Edwin. Pero salamat sa Diyos, we have the right people at the right place at the right time. And I know and I believe, tapos anointed pa yung aking kaibigan. Kasama ko sa district. Ako po bilang district overseer ng Cavite, siya po sa Manila, mas malaki yung trabaho niya. Kasi po, ang layo ng kanyang nasasakupan. Pag hindi ka mapagmahal at anointed, mahirap po yung trabaho na yon. Pero alam niyo po, siyempre pa, kita po natin paano lumago ang simbahan sa pangunguna ng ating mahal na pastor,
Pastor Edwin Villarta. Purihin natin ang Panginoon sa buhay ng mag-asawang ito. And before God and before His people, I honor Him today in the midst of this congregation. Kaya po, alam nyo ba na meron pong trending ngayon? Ano ba yung trending na yun? Kasi po meron pong, ewan ko kung nadidinig nyo po yan, narcissistic personality. Kasi po tinitingnan natin, we are God's creation, how God created us to be. Kaya lang po, ito pong narcissistic personality na to, ay galing po yan sa isang Greek mythology. Si Narcissus po yun, kung nadinig nyo na po yan. Kasi po, sobrang paghanga niya sa sarili niya. Sobrang bilib niya sa sarili niya, kakatingin niya kasi wala namang salamin nung araw, kakatingin niya po sa tubig, ang pogi ko. Nagawa niyo na ba yun, yung nakaharap kayo sa salamin, pogi mo. Ang ganda-ganda mo. So kakatingin niya, ayun, nahulog. At nalunod. Yun po naging problema niya. Kaya po, alam niyo ba, sinama na rin po yun sa mental disorder. Ang tawag po doon, narcissistic personality disorder. Ano ba yun? Ito po yun, It is a mental disorder according to DSM-US. A mental disorder in which people have a bloated sense of their own importance, a deep need for admiration and attention seeking from others. To be appreciated and to be admired is a need. But when we crave to be appreciated more than how God created us to be, that becomes a problem. Kaya po, ano ba yung mga sintomas nung narcissistic personality disorder? Nag-enumerate po sila sa Duke University sa US. Ano ba yon? And I should say, I want to use that acronym, Special Me. Ano-ano po ba yon? Unang-una pa importante. Ikalawa, ego tripper. Ano ba ego tripper? Wow, nakatingin sila sa akin, ganda-ganda ko. And then what else? Feeling entitled. Ano pa? Sobrang bilib sa sarili. And then what else? Selfish, makasarili. And then, arrogant, maangas. And then, continuing, manhid sa kapakanan ng iba. And then what else? Must be admired. KSP. Kailangan pupurihin mo siya. And then, envious of others. Paranoid. Paranoid. Running. Ibig sabihin, I'm coming now to the verse that we can read all through this about create. Ito po'y sinulat ni Pablo. Alam naman natin si Pablo, ang kanyang background, siya po'y mamamatay tao. He was able to annihilate Philip. And then on his way to Damascus, that particular road, he met Jesus. He had that permission to kill all the Christians. And then he met Jesus at that particular road, and he had that blinding experience. And so he was never the same again after he met Jesus. So he's the one who wrote this, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Do you mind, shall we come before the Lord as we pray? Father, as we have sung a while ago, you are all-knowing, you're all-powerful. You're ever-present. That's why we're here. Today, Lord, I speak blessing and God's favor even in the midst of this crisis to all of those families here represented under one big family, the family of God. Truly indeed, today, remind us who we are. Remind us what you want us
to be and to do. That's why you have created us. And so we come to you, Lord, in the name of Jesus. At uuwi po kami po i-bless at puno. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi po nung anak sa kanyang nanay, hindi ko po kayo maintindihan ni tatay kasi po sabi ni tatay, galing daw tayo sa unggoy. Pero lagi mong sinasabi, Mama, na tayo ay galing kay Lord. Ano ba ang totoo? Saan ba tayo galing? Sabi ni nanay, ayaw mo yung tatay mo, talagang galing yun sa unggoy. Of course, no. Ito pong mga salitang ito ay sasagot sa 3 katanungan. Una po, sino ako? Ano bang mahalaga sa buhay ko? Ikalawa po, paano ako mag-isip? What do I want to do in my life? As God's special creation. And thirdly, saan ka punta? Sabi nga po yung kanta ng Moon, saan ka punta, kapatid? You know, it begins with knowing who you are. And knowing who you are will determine how you think. And how you think will determine what your hands will do. And what your hands will do will determine your destiny. It will always begin on how you look at yourself. Kaya po, pag simula pa lang, wrong identity equals wrong perspective. Problema po natin ngayon sa identity crisis natin. Maraming tao ang nalilito. Sino sila? Sabi po ni Paul, sinulat niya verse 10, for we are God's masterpiece. The first thing is the issue of identity. Who am I? Knowing who am I, what is important in my life? Meron pong isang manggagawa namin, taga-audio siya. Nag-altar call siya. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako kasi hindi ko kaya na baba ako sa ministry rest. Kasi po, teenager. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi po napainom ako Napainom? Ba't ka napainom? Di ba worker ka na? Kasi po yung mga tropa, sabi po nila, inom ka na, kunyari ka pa, sugapa ka rin naman. Sabi, napainom po ako. At sabi ko, alam ko na problema mo. Kasi, tinitingnan mo ang sarili mo batay sa sinasabi nila. Why not begin looking at yourself? How God looks at you. And that will begin your journey to your victory. Sinulat po ni John ang ganito. Isang napakagandang sulat. Sabi po diyan, see what great love that the Father has lavished on us, that He would call us His children. And that is what we are. For this reason, the people of the world do not know who we are because they did not know Him. We were adopted into the family of God. Why not begin looking at yourself the way how God looks at you? No. Pwedeng ang buhay mo ay ikaw ay dating talunan, lasengko, sugarol. But who you are today shouldn't determine, who you are yesterday shouldn't determine you today. Maybe you have been a failure to your family. Maybe you have failed yourself. But it shouldn't determine your today, neither should it determine your tomorrow. Bakit? Sabi ni Lord. Kaya nga nakipag-isa na kay Kristo ay ano daw? Bago na. Ang luma ay wala na. At ang bago ay andiyan, katabi mo na. Tingnan mo, yung katabi mo, kapatid. Hindi yan ni remedyo, ang bago yan.
Bagong-bago kay Kristo. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Wala tayong binayad. It didn't cost us anything, but we were adopted into the family of God. And God was saying, look at what the Apostle John wrote. Sabi diyan, great is the love. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano pa po? No, binuhusan niya sa ating puso ang kanyang pag-ibig. No, ibinuhos. Ikatlo, kaya ano daw? Tinawag tayong kanyang mga anak. Kaya po, tingnan mo yung katabi mo, mukha pang anak ng Diyos yan. Sabihin mo sa kanya, pwede. No. At sabihin mo sa nagsabi, yung tinignan mo, salamat sa Diyos at hindi tayo magkamukha. Marunong ang Diyos. No. Alam niyo po, merong isang bata, I have a story to tell you, meron pong isang bata, siya po'y nakagawa ng isang magandang saranggola. And the boy saw his creation. And he was telling himself, what a wonderful creation that I have made. So he was flying beautifully on the sky. But something happened. No, nalagot po yung tali. Umalagwa po yung saranggola. And then hinanap po yung bata. Hinanap niya po yung saranggola niya, hindi niya na makita. Isang araw, paglabas niya, nakita niya po uli yung saranggola, lumilipad. So ginawa niya po, tinuntun niya po yung saranggola. Saan yun? Nakita niya isa pang bata na nagpapalipad nung kanyang magandang saranggola. Kaya po sabi niya, bata, akin yung saranggola na yan. Paano mo nasabi? Because I know what I created, what I designed. Ako nag-design niya. Sabi po nung batang may hawak, kung gusto mo, bilhin mo. Kaya po yung bata, binili niya po yung saranggola habang daan. No, he was telling the cart, you're twice mine. Once I created you, but secondly, I bought you. So you can. Alam niyo ba mga kapatid, you have a Father in heaven because you bear the name of Jesus and you are His masterpiece. We were once spiritually lost and dead in sin. But God did not throw us away. We are His workmanship, meaning masterpiece, and the work of His hand, uniquely created for His purpose. Kaya lang nawala tayo sa Kanya. Pero dahil mahal niya tayo, no, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya, no, yung lahat ng kaparusahan ng iyong kasalanan ay inako ni Kristo. At ikaw ay binili niya sa mahal na halaga ng kanyang dugo. That's why the Bible saying, so honor God with your body. Honor God, no, with your life. I believe that the Lord can see the finished work. Just got to be patient. No, the person beside you is an unfinished work yet to be done. Alam niyo po, self-doubt can become a self-exploding time bomb that will ruin your life. Self-doubt. Minsan po ang kasikatan, may problema din dahil po it will never last. Yung mga artistang kilala natin noon, wala na ngayon. Yung iba po ay mahihirap na rin sila ngayon. Marahil ikaw ay, super mega. Super mega magna, summa cum laude nung araw. I mean, wala namang masama. Pero pagbalik mo sa school, after a few years after graduation, you'll find that nobody knows you anymore. Popularity just doesn't last. Then there's possession. Masama bang yumaman? Hindi po.
unless it will become your God. Sabi po nung iba, minsan ka lang naman mabubuhay, magpakaligaya ka na. You know, I would like to say this. Consider a young lady who was asked on a date by a good-looking guy. So good-looking that she wondered what he saw in her. Yung bang minanligaw sa kanya sa wakas, ang pogi. Ang tanong niya sa sarili niya, ba't niya ako nagustuhan? No. Kaya po, eventually, self-doubt drives her to use her body. And eventually, sleeps with him sometime on a date. Until she ended up being disposed like a scratch paper. Yung ambaba ng tingin natin sa ating sarili. Every one of us must settle with this issue of identity. Why? Because always we have a deep need to accept who we are. We fear we are not significant. We despair because we thought we made no contribution. We fear nobody cares because we aren't worth caring about. That's why it bothers us when people ignores us. We crave the attention and affirmation of other people. Maybe that's why we drop names of VIPs in our conversation. Should I say, being appreciated and admired is a need. But when we begin to crave for importance and appreciation, sabi ni Lord, when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to stand at the corners of the synagogue to be seen by men. I tell you, do not be like them. Because they have received their rewards in full. Sinasabi po niya, kung mananalangin ka, huwag ka nang magpasikat. Kasi pag nagpasikat ka at ikaw ay hinangaan, yun na yun. Wala ka nang hintaying answer prayer. That's why, wrong identity, wrong perspective. And secondly, wrong priority, wrong behavior. That would be our mentality in life. What do I want to accomplish in my life? Sabi po, He has created us anew in Christ Jesus. He has created us anew. Ako po'y, ang aking pong ninuno ay mga Ilocano at Kapampangan. Doon po sa amin, sa lugar ng Kapampangan, sa Pampanga, San Fernando, naalala ko po kami, maliliit pa, meron po akong lola doon, kami lola namin. Tapos pag Sabado, paborito niya, pagluluto niya po kami ng mga apo niya na kare-kare. At masarap po yung kare-kare. And then meron po siyang ginagamit na mahabang sandok. Yung bao ang dulo, tapos kawayan po yung hawakan. Ang isip po namin, yung sandok ang nagpapasarap nung luto niyang kare-kare. Sabi, pag yung sandok na yon, ang habilin niya, huwag niyong gagamitin ang sandok na ito maliban sa kare-kare ko. Maliwanag. Gagamitin po namin sa ibang sa ibang niluluto sa kanin, ginagamit po namin, nagagalit siya. Sinabi nang wag gagamitin yung sandok na ito. Isang araw pagising po namin, nakasabit yung sandok at nilagay niya po ng pangalan ko, "For kare-kare use only." Alam niyo po, kapatid, nung tinanggap po si Kristo, tinatakang ka ng selyo ng pagmamayari ng Diyos for God's official use only. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. He has created us anew in Christ Jesus. Sinulat po ni John ang ganito. John chapter 2 verse 28, "My children, live by the help of God." Mamuhay kayo sa tulong ng Diyos.
Then when He comes again, he will be glad to see him and not be ashamed. Now, the visible proof of a Christian begins by having the right perspective. I mean, positive outlook. Maraming mga tao, alam niyo ba yun yung likas na mabait? Nakakagawa ng kabutihan. Pero, walang Kristo. Mantala, yung mga nagsasabing may Kristo, wala namang bunga. Pag kinapos yung ating pananampalataya at yung ating gawa, it will be a cause of shame when Christ returns. But true faith will bring bright outlook and always result in good deeds. Those who claim to live in faith and who consistently do what is right are true believers. No. And as true believers, our self-worth is based on the fact that God loves us. He calls us His children. Amen? Diyan pa ba kayo mga kapatid? And knowing that we are His children should encourage us to live as Jesus lived. Sabi po dito, and let me read to you Romans chapter 8, verse 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. By whom we cry, Abba, Father. Alam niyo po, sa hukuman ng tao, pag tayo pinagkasala, hindi ka parurusahan ng hindi ka napapatunayan na nagkasala ng walang kaduda-duda. Kapag ikaw ay matalino at may pera, lulusot ka. Kumuha ka ng matalinong lawyer. May ipambabayad ka, lulusot ka, huwag mong aaminin. Pero sa hukuman ng Diyos, tayo pong lahat ay nagkasala at napatunayan ng walang kaduda-duda. Sa hukuman ng tao, pag umamin ka, dusa ka, kulong ka. Pero sa hukuman ng Diyos, dahil tayo napatunayan ng walang kadududang nagkasala, pag umamin ka, patatawarin ka na niya. At ang susunod na gagawin niya, palalayain ka na niya. Lalong higit, pag pinalaya ka niya, pagpapalain ka pa niya. At higit sa lahat, magiging pagpapala ka rin sa iba. Even may mga anak ng Diyos, pataas nga po ng mga anak ng Diyos na pinagpala ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan mo naman ang Panginoon. No. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into sin, to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, whom we cry, Abba, Father. You know, every horrible person Jesus dealt with in the New Testament, horrible person like Zacchaeus, he was hated by his countrymen. The woman caught in adultery, the Samaritan woman with 5 husbands, the leper, yung pinagdidirihan, the outcast, and the demon-possessed, they were accepted, and they were changed, and they were loved by the Lord. Kaya kung ano man yung nakaraan mo, kapatid, salamat sa Diyos sapagkat natagpuan mo si Kristo sa iyong buhay. Salamat sa Diyos sapagkat nakilala mo na siya. You know, wrong identity, what's wrong perspective,
wrong priority goes to wrong behavior, and lastly, wrong perception. It will be our outlook in life, wrong direction. Ang tanong po, andiyan ka ba kapatid? Nire-recognize mo ba si Lord sa lahat ng bahagi ng iyong buhay? Yung ating paggawa ng mabuti ay hindi magtatama sa atin sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang pagpunta ko sa langit ay bunga ng ginawa ni Kristo. As a matter of fact, prior to this, Ephesians chapter 2 verse 10, yung 8 and 9, sa biyaya, kaya kayo'y nangaligtas. Sa pananampalataya, ito hindi sa inyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng manggagawa upang ang sinuman ay hindi mangmapuri. Our good deeds will not make you life right with God and cannot save us, but they are necessary proof that true faith is inside you. Yung ating mga mabuting ginagawa ay patunay at katibayan ng ating pananampalataya ay buhay. Amen? Sabi ni James, pakita nyo nga sa akin ang pananampalataya nyong patay at walang gawa, at pakikita ko sa inyo ang pananampalatayang may gawa. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Alam niyo po, minsan po, meron po akong dinalaw sa De La Salle. Ako naman po yung nasabihan lang doon po sa ospital sa amin. Kasi po, ang sabi po ng doktor, goodbye na siya. Kaya po andun ako. Ang dami pong nakasaksak sa kanya, dalawa rito, naka-NGT, nakatubo. Nung pong aking pinuntahan, pinanalangin ko, pero umalis na po ako. Binasbasan ko, goodbye na. But, I prayed for, if the Lord will spare this guy, hindi siya Christian, sana makakilala bago pumanaw. So, binalikan ko po siya after 3 days. At alam niyo po, nagulat ako kasi po nakaupo po siya dun sa silya, sa kanyang kama, nagkukuyakoy. Wow! Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Sabi niya, dinalaw ako ng kaibigan ko. So nalaman ko po yung istorya. Dinalaw siya ng kaibigan niya na addict. Addict po yung kaibigan niya. Hinawakan po yung kamay niya, pare, hindi ka mamamatay. Isipon mo lang mabubuhay ka, igalaw mo yung daliri mo. Nadidinig mo ba ako? Galaw mo yung daliri mo. Ginalaw niya po yung daliri. Igalaw mo yung iba mo pang daliri. Ginalaw niya po. Sabi ko sa iyo mabubuhay ka, pare. Huwag kang papayag. Magsasama pa tayo. Kaya nung gabi, nagulat po yung nurse. Inukwento po yung nurse kasi po, inaabot niya yung tubo niya. At naabot niya po, hinugot niya. Naabot niya rin yung mga tubo niya dito sa kamay, tinanggal niya lahat. Sabi ko, ba't mo ginawa yun? Kasi itong mga doktor na to, papatayin ako . Kung hindi ko inisip na mabubuhay ako, patay na rin ako ngayon. Sabi ko, sandali, kasi hindi rin niloob ni Lord na mabuhay ka, wala ka na rin ngayon. Ay, oo nga, yung taas-taas. Alam niyo po, natuto akong 2 mahalagang bagay, mga kapatid. Meron mga taong magagaling, matatalino, maparaan, madiskarte, pero walang pananampalataya. Ang kinalabasan, yabang. Kung di dahil sa akin, di wala kayo.
At meron naman mga tao na puro pananampalataya. Wala namang ginagawa. Sabi, kung ikaw single pa hanggang ngayon, 45 ka na, manligaw ka naman. Hello, nandiyan pa ba kapatid? Kasi nananampalataya kami, God's will ka, manliligaw ka rin. So, ano po ba yun? Isama mo yung magagawa mo sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. May himalang naghihintay sa iyo, kapatid, paglabas mo ng Coliseum na ito. Amen ba yun? Purihin ang Panginoong Diyos. Sige po, palakpakan natin siya. Yung magagawa mo, isama mo sa magagawa ng Diyos, may mangyayaring himala sa buhay mo, kapatid. Kaya po, sinulat ng kawikaan ng ganito. Sinulat po ni John ng ganito, 1 John chapter 3, verse 29, you know, that Christ is right with God, then you should know that everyone who is right with God is a child. Yes. No. Kita nga po mga anak ng Diyos. Pataas nga po ng mga kamay ng mga nagsasabi, ako ay anak ng Diyos. Amen. No. Praise God. Sapagkat, alam niyo po, sabi po sa kawikaan ay ganito, no, in everything you do, put God first. And He will direct you and crown your efforts with success. When you go out of this door, you will have so many opportunities. Then when you grab all opportunities, you end up getting tired and accomplishing nothing. So ang sinasabi po dyan, in everything you do, ano ba ang tama? No, maglagay ka ng priority sa buhay mo. Ano bang priority mo? Una, ang priority ko ay pamilya ko. Ano pa? Ministry ko. Hanap buhay ko. Yung iba at sarili ko. At kung ano man yung opportunity i-grab mo, ito ay nakabatay sa ano ba ang priority mo. At ang sinasabi po nitong mga salita na to, sa lahat ng priority mo, saan yun? Sa pamilya ko, sa ministry ko, sa karir ko, sa pagtulong ko sa iba, at sa sarili ko, iuna mo si Lord sa lahat ng priority mo. At sabi ng Panginoon, at puputungan ng tagumpay ang lahat ng iyong pinaghihirapan. No, sa lahat ng iyong ginawa, ikaw ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. And quoting from 1 John chapter 3, verse 2, dear friends, we are God's children now. But it has not yet been shown to us what we are going to be. We know that when He comes again, we will be like Him, because we will see Him as He is. We are God's children now, not later on, not maybe, neither in the near future, but now. No. Ang akala ko, malalaman ko pa lang na ako'y mapupunta sa langit pag ako'y namatay. That is what I knew, but you know what? God's word is saying, as you come to believe in Him, you have become a children of God now. And the Christian life is a process of becoming more and more like Christ. That's why it says here, 1 John chapter 3, verse 3, the person who is looking for this to happen will keep himself pure because Christ
is pure. Ang pagpunta ko sa langit ay bunga ng ginawa ni Kristo para sa akin. And then one day, I am so sure that I'm going to heaven. What about each one of us? Pwede ko po bang makita yung mga kamay na alam mo, sigurado ka, pupunta ka sa langit. Makita nga po ang mga kamay na yan. Ayun, kayo nga po yun. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sure ako. And I never doubted that I'm going to heaven. Who I am will determine how I think. And how I think will determine what my hands will do. And what my hands will do will determine my destiny. Heaven is not only my destination, so that today while I'm alive, heaven becomes my motivation. That's why a person who is looking for this to happen will keep himself pure. Because Christ is pure. That heaven becomes our motivation to purify ourselves. Kaya po, sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Sabi ng sa mga bagong Christian, ang hirap naman. Ang hirap magpakabanal. Alam niyo po, to live a holy life is simply live your life minus sin. Purify yourself. And this becomes our personal responsibility. Kaya po, in summary, the right identity will bring you to your right perspective. Right priority will bring your right action. And then right perception will bring about right direction. Totoo po, mga kapatid ko sa Panginoon na taga Las Piñas Church of God, na mayroong mga pagkakataong hindi mo naman mapipili kaninong pamilya ka isisila. Maybe you're looking at the other side of your neighbor and you're saying, ba't gano'n sila masaya, kami hindi? Ba't gano'n yung tatay namin? Iniwanan kami, bata pa kami. Pinabayaan kami. Kaya, sobrang hirap. Kung pwede lang i-rewind, piliin ko yung sino magiging magulang ko. Mga bagay na wala tayong magagawa. But there's one thing that you have absolute control, and that is your decision to accept the love of Christ and live as according to your identity and overcome in Christ toward life. You can choose to be negative. You can be critical or bitter. But you can be positive and respond in faith. The devil cannot ruin your life because he doesn't have the power to do so. And God won't, because He loves you so much. Let me end with these verses. Sinulat po ni Paul. Before his name was Saul, and so he had that blinding experience with Jesus. He met Jesus personally. And then sinulat niya po ito. Sabi niya, in a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. Di ba sa tahanan natin, merong mga mamahalin at merong mumurahin na mga gamit. And it says there, the expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones for everyday use. And then the next verse, if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the master to use you for every good work.
Alam niyo po, nung ako po'y bata pa, meron po kaming kuhanan ng tubig. Doon po sa may Bacolor, Pampanga. Balon po yun. Doon kami umiinom. Malinis po yun. Doon po kami naliligo. Lahat ng gamit namin na tubig galing po sa balon na yun. Kaya lang po, nagkaroon na ng water district. Nagkaroon ng water supply. Tinakpan po yung balon na yun. At hindi na nagamit ng matagal ng panahon. Nagkaroon po ng krisis sa tubig. Mga ilang taong pagkatapos, binuksan po yung balon kasi po tinakpan ng kahoy. At alam niyo yung laman ng balon, ang itim, ang dumi, ang baho, na stagnant, hindi na magamit. Alam niyo po mga kapatid, baka kaya hindi ka magamit ni Lord kasi na-stagnant ka na. Baka galit ka sa tatay mo kasi namolestya ka. Namumuhay ka sa galit sa sarili mo. Baka galit ka sa pamilya mo kaya na-stagnant ka na doon. Hindi ka makaporma kasi mahirap lang kayo. Sinisisi mo kasi yung pamilya ko Kasi yung mister ko Bagamat nagigilty ka, hindi ka magamit ni Lord, may ituturo ka. Na pinanggagalingan nung kalupitan na dinadanas mo ngayon. And today, I believe God will be honored, more than honored. Today, you will stand. And, yung bang tipong, Lord, ayoko na maging stagnant. Lord, gusto ko, gamitin mo naman din ako. Baka matagal ka nang nabubuhay sa bisyo, hindi ka makakawala. O kaya, meron kang malalim na pangangailangan na baong ka na doon. O baka meron kang pinagdadaanan, ang hirap. Ngayon, kung nandiyan ka ngayon, i-honor mo si Lord sa buhay mo. Kasi bakit? Gusto niyang magamit ka niya din. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ang simbahan ay bukas, ang pintuan sa lahat ng makasalanan. Sana huwag tayong titigil doon. Sa lahat ng mga makasalanang handang magbagong buhay. Welcome to the church. And this is your place. Kung ano man yung nakaraan and nais mong isuko sa Panginoon, inaanyaya kita dito sa harapan. Kapatid ko, nasamang ka man ngayon, nandiyan ka sa taas. Ilibing mo na yan dito sa altar na to. Pag sinabi ng ilibing, pag ilibing mo, huwag mo na mamuhay ulit. Mamumuhay ka sa isang binagong buhay na nilikha ng Diyos para sa iyo nung unang-una pa. Because I know, and you know, and God knows, I am God's workmanship. Created anew in Christ Jesus.